I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Sabi nila, si Kibuloy ay talagang makadyos yan. Kung makadyos mga kababayan, palagay ko yung mga kaalyado niya lang or yung mga followers niya lang ang nagsasabi. Pero no, hindi rin po natin alam na ito si Kibuloy, isa sa pinaka, di ba? Kung nakikita nyo na sa litrato natin, ay sa screen natin mga kababayan, yan po yung mga wanted, no? Nagulat ako kasi bakit kaya nakasama ang isang Pilipino na siya ay kilala, no, sa pag-preaching, no, sa salita ng Diyos. Pero napagtanto ko rin mga kababayan, sinabi sa Biblia, mag-ingat sa mga bulaang propeta na ang kanilang ginagawa ay ginagamit ang pangalan ng Panginoon para sila po ay makapanluko ng kapwa-tao. So sabi dito mga kababayan, no, ay naglabas po ng listahan ang FBI. Pag sinabi mong FBI, mga kababayan, hindi po sa Pilipinas yan. Sa international yan, mga kababayan. Sabi dito, basahin po natin para kumpleto, detalyado, guys. Sabi po dito, mga kababayan, most wanted sa human trafficking, ang FBI, ibinalandra mukha ni Apollo Kibuloy. OM Wow! Hindi, nakakahiya to, guys. Isang Pilipino. Biro nyo yun? Ayan, kasama siya. January 16, 2025. Ay, mali. 2026 para tayo ngayon. January 16, 2026, inilabas ng Federal Bureau of Investigation, which is ang FBI, ang most wanted list sa krimen ng human trafficking, kung saan kabilang si Kingdom of Jesus Christ. Ayan, which is ang KOGC leader, Pastor Apollo Kibuloy. OM Grabe, mga kababayan, buong mundo. Biro nyo yun. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Matindi ito, guys, Sa isang Facebook post, ibinahagi ng FBI Dallas. Dallas, Texas to, no? Amerika. Ang larawan ng 4 na individual, kabilang si Kibuloy, na pinaghahanap dahil sa pagiging suspect sa krimen. OM Nako. Grabe ang wealth din nito, mga kababayan, Kung makikita nyo sa kanyang live streaming dati na nagpipreach siya sa salita ng Diyos, akala mo totoo, yun pala behind, mas parang kumukulong tubig ang kasamaan ng kanyang ginagawa. 'Di ba nakakahiya yung ganito? Kasama ka sa listahan ng the most wanted. Nagay. Ayon sa opisyal ng website ng FBI, mayroong warrant of arrest laban sa pastor na inilabas ng isang federal grand jury sa US District Court sa Central District of California. Di ba, mga kababayan, correct me if I'm wrong, di ba nag-request ang Amerika para ipadala si Kibuloy doon sa Amerika? Extradite ba yun? Correct me if I'm wrong. Wala akong knowledge dyan, guys. Pero, yun po ang nabasa ko, no? Papayag kaya ang Pilipinas na i-turn over si Kibuloy sa Amerika? So, I think pwede, no? Pwede. Kasi doon ang kaso niya, di ba? May kaso siya doon talaga, kaya nga yan, nasa website ng FBI, number 1 siya sa listahan, kasama sa listahan ng mga wanted. Agay, nakusahan si Kibuloy ng conspiracy to engage. Ayan, hala, matindi to, guys, hindi ako makapaniwala yan. Ayan, inakusahan si Kibuloy na conspiracy to engage na, alam nyo na, trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children at bulk cash ay, sus Mario, Sep. Grabe, ang bigat ng kaso nito, mga kababayan. Di ba pag ganitong mga kaso, sana sa mga nabasa ko at napapakinggan ko, non-billable. Nako,
Hindi ba pwede magbayad? Ay, nako. Grabe, ang tindi ng kaso mo, Chong. Yung kinasasangkutan mo, matindi ito. Oy, nako. Samantalang, matatandaan namang naaresto si Kibuloy sa compound ng KOGC sa Davao City noong September 2024 dahil sa mga kasong kaugnay ng sexual abuse at human trafficking. Goes. 24, 1 year ago na, mga kababayan, nakulong si Kibuloy. Grabe, ang sarap-sarap ng buhay niya. Tama nga yung sinabi sa Biblia, huwag maniwala basta-basta sa mga bulaang propeta na naghatid ng salita ng Panginoon sapagkat sila po ay nagbabalat kayo na sila ay makadiyos, pero sila po ay makademonyo. Ginagamit lang ang pangalan ng Diyos para makapanloko ng kapwa-tao at para para yumaman, di ba? Goes. Tingnan nyo itong mga litrato na ito, guys. Ayan, kasama, ilang babae? 3. Kababaeng mga tao, Ay, nako, sa bagay. Yun po ang puon nila, masama talaga. Si Eva. Inakit si Adan sa isang prutas, nako. Kaya, hindi nyo ba alam, guys, Meron po ako nabasa, tapos nandoon ako sa isang chat group. Sinabi po doon, tinanong sa akin ito Tinanong ito sa chat group. Sinasabi po nang nagtanong, what is the most dangerous things in this world? Sabi niya ganun, ano daw ang pinakadelikadong bagay or bagay or tao sa mundong ito or animals. Sabing ganun, mga kababayan. So, nag-isip-isip ako, ano kaya? Di kaya layon o kaya tigre? 'Di ba? Kaya buaya. Ang daming sumagot na ganun Pero naisip ko, mga kababayan, I think babae, female, tao or babae. Tapos sagot ko kasi, ang pinaka-dangerous animals or things in this world ay babae. 'Di ba? Kasi inahalin tulad ko doon sa story ng Bible, 'di ba si Eva ay isang ahas. Tapos nilinlang niya si Adan nung panahon na 'yon. Wow, grabe. 'Yun. Yun po ang sagot ko. Alam nyo bang pinalakpakan ako sa comment section? Grabe, antindi. Ewan ko bakit naisip ko yun. But anyway, tuloy. Ayan Yun, abante. Cortese, most wanted sa human. FBI, ibinalandra ang mukha ni Apollo Kibuloy. Go. Sabi nga naman nagko-comment. Sabi guys ng mga nagko-comment, ayun, kay Mang Tiban. Inosente pa yan unless proven. Ay, hindi. Loko-loko ka pala Puro ka proven guilty. Bakit nakulong? Proven guilty pa ba? Ano yun? Proven guilty ba yan? Unless kung proven guilty, sabi niya. Kahit pa nga nasintyahan na mayroon pa ring walang kasalanan, hay naka. Iba naman, yun. Ibang kaso naman yun. Diba? Ito kay Kibuloy, matibay ang ibininsa laban sa kanya. Kaya, mayroon ba ganun? Inosente pa yan? Paano yung masasabi, inosente pa si Kibuloy? Kulong na nga. 1 year na nga nakulong. Walang utak ito. Still innocent? Agay. Sabi sa, deserve. May hangganan talaga ang kasamaan. Correct. Kaya gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa, mga kababayan. Para maging maaliwalas ang pamumuhay ng ating pamilya na wala tayong nasasagasaan. 'Di ba? Sarap kaya kumain ng adobong baboy, adobong manok, mga gulay, prutas, lechon. Na wala kang sinasagasaan na tao, na wala kang wala kang naargabyadong tao baga. Sige Buloy, ang pastor na matakaw sa pera. Agay! Kalorki, sila ba ang tinatawag na the 4 horsemen? Agay, maari. Yang mga sindikato ni Kibuloy. Wow, grabe. Antin dito guys
So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Babayan, ano po ang kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagayan, no? Nagulat kayo? Oh, ayan sila. Mismo ang FBI ang naglabas niyan sa kanilang website. Amerika na po yan, hindi Pilipinas, mga kababayan. Well, ganun talaga. Lagi natin pinapaalala sa ating mga buhay, sa ating sarili, sa ating kapwa. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa para maraming blessing. Umiwas tayo sa gumawa ng kasamaan. Pag natutokso kayo ba, pigilan nyo ang sarili nyo. All you have to do is pray to God, guys. Magbasa kayo ng Biblia para marami kayong kaalaman mapupulot doon. Because God is good all the time. Pag nagparusa ang Diyos, wala kang ligtas kahit saan ka magtago. Pag magparusa yan, siguradong tigok ka. So, di ba? Totoo yun. Ang iba nga namamatay sa disgrasya o sa kalasingan, ang iba namatay sa sakit. Maraming mga way kung paano mawala ang isang tao, paano malagutan ng hinanga. Marami yan eh. Pero ako, siguro, mas mananalig ako sa Panginoon. Talaga. Oo. Panalangin lang para sa kaligtasan mo araw-araw. So, yun lang, mga beswa. Kaya mag-ingat sa mga bulaang propeta. Kasi manluloko mga yan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines. There's more, mga kababayan. Bye!